Sige po, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo sa Panginoon. Ilapit natin sa Kanya yung salita natin maririnig. Hallelujah, O God. Lord, magandang gabi. Sa oras na ito, ang bawat isa amin nandito, O God. As part ng aming pagsamba sa inyo, Lord, yung aming pakikinig na inyong salita, Lord, is an act of worship from us, O God. Kaya nga, Panginoon, help us, O God, kung meron man kami mga abalayan sa buhay, mga problema, sa oras na ito, tulungan niyo kami na i-park muna namin yon and sa gayon, Lord, kami makapagbigay ng 100% focus sa aming pakikinig na inyong salita. I pray, Lord, ako na magdadala ng mensahe sa oras na ito. Nawa, Lord, hindi yung aking pagkukulang, hindi yung aking mga pagkakamali, pagkakasala ang ma-highlight, kundi, Panginoon, ang inyong biyaya, ang inyong pag-ibig. Patuloy niyo akong itago sa inyong likuran ng inyong presensya, O God. Patuloy, Lord, humingi po ko sa inyo, Lord, ng katalinuhan, Lord, ng wisdom, kung paano, Lord, maipapahayag ang inyong salita, Lord, nang naaayon sa inyong kalooban. Muli, maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat for me, O God, sa opportunity na binigay niyo sa akin para magamit ninyo at sa pagkakataon na ang bawat isa sa aming Panginoon ay makarinig ng inyong salita. Sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pong malakas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Ayan. So, welcome po uli mga kapatid sa ating last topic ng ating series ng Loving Others. At the same time, ito rin yung huling araw at huling linggo ng June. So, bukas po ay July na. So, it's a good thing, no? Parang sa karamdam na tatapusin natin yung month of June ng kasama ang Diyos. Na nakikinig tayo ng Word of God. Na tayo ay may empower, may encourage ang salita ni Lord. Tama po ba? Amen po ba? Ayan. So yun nga po, ito na yung last topic natin ng loving others. And ito po yung magiging topic natin. Sige, next slide. Yan, challenging acts of love. So yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito ngayong gabi, paano ba nagiging challenging ang pagmamahal? Ang pag-express ng love sa ibang tao. And next slide. Ito, alam natin na loving our enemies is difficult. Madali po bang magmahal ng kaaway? So sino dito, easy lang magmahal? Kere, kuya. Madaling magmahal ng kaaway. Siyempre mahirap, kaya nga kaaway. Kaya nga nako-consider mo na enemy. Kasi most likely na meron siya nang gawa ng something na nakasakit sa'yo, nakaharm sa'yo. Kaya hindi mo na siya kino-consider na kaibigan never mo talaga siya na-consider na kaibigan kasi nga possible na meron siya nagawa na hindi maganda o kaaya-aya sa buhay mo. Ngayon ang question ko sa bawat isa, next slide. Sa lahat ng kaaway mo, sino ang mahirap mahalin at bakit? Okay. So dahil medyo maraming kayo, tatawag po ako ng 4. Okay, 2 lalaki, 2 babae. So hindi po kayo magne-name drop. So wag niyo pong sabihin yung specific na pangalan kung sino man yung kaaway niyo ngayon. Alam ko meron kayong kaaway dito. Sino ba dito merong kaaway? Ako lang pala eh. So, para sa akin pala yung message. Honestly, sino po dito yung nagkaroon ng kaaway or nagkaroon ng kagalit? Okay, amen. So maraming salamat sa mga umamin. Ayan, so alam ko yung iba sa atin dito may listahan pa, may yellow pad, listahan ng yellow, baka Manila paper, ganun karaming kaaway. Pero yun, mamili kayo ng isang kaaway or character ng isang tao na yung consider na ganun yung kaaway nyo. Bakit siya mahirap mahalin? Anong reason? Okay po hindi po pangalan huwag po kayo mag-name drop ng pangalan. Naka-live tayo, baka mamaya pag binanggit niyo yung pangalan, marinig nila. Okay, sige, muna tayo? Ladies first. Sige, kabataang babae muna. Dito tayo mamili ng kabataang babae kasi dito konti lang sila, nasa harap lang sila lahat. Sige, para hindi kayo mahirapan si Ate MJ na lang. Go MJ. Para sa'yo, MJ. Huwag mag-name drop ano yung klase ng kaaway na mahirap mahalin? Siguro yung yung nag-betray. Nag-betray. Ayun, sobra. Kasi Okay. yung trust kasi yung nasira. So, parang ang hirap, dahil sa kanya, parang matotrauma ako mag-trust ulit sa another person. So, yun. Paano kanya binitray? Joke lang. Kaya hindi mo nasagutin, okay lang. Pero maraming salamat, MJ. Sige, tawag naman tayo ng tatay muna sa tatay. Sige, kay Tatay Jose. Ayan, Tay Jose. Tay, hindi po kaaway si Nanay Janet pati po kayo. Joke lang. Okay, para sa inyo, Tay. Sino ang mahirap patawarin na kaaway? Para sa akin, yung matagal matagal na panahon yun pero
naaalala ko pa rin siya, na parang nariwa siya. Pero sa paglipas na ng panahon na nawala na rin yun eh. Unti-unti. Dahil sa mga message na napapakinggan ko. Okay. Okay po. Yun na po. Sige po, maraming salamat. Ay, kanina may nag-share na tatay din. Sabi niya, mahirap po ito patawarin kapag yung tao daw nakalaban mo ay laging tama. Sabi ko, parang misis mo yun, tay ah. Nayak lang. Pero yung sabi kanina nung tatay, sabi niya, ano daw, kapag yung kaaway mo daw laging tama. So kinabahan. Ako, katabi pa naman niya yung misis niya. Mapatingin ako eh. Nayak lang po. Sige, next natin. Dito, kananayan. Sige, dito naman tayo sa mga kananayan. Sige po, yung nasa kanan ni Nanay Leia. Kaya po, Nay. Ano po yung klase ng kaaway na mahirap patawarin? Para sa akin po, yung sa ilan beses ko pong pagbibigay at pag-unawa sa kanya, na halos parang, kumbaga, napuno na ako sa kanya. Yun ang talaga para sa akin na mahirap talaga siya mahalin. Mahalin. Okay po. Maraming salamat po, Nay. Last po, kabataang lalaki dito sa side na to. Ayan, konti lang ang kabataang lalaki dito. Sige, doon tayo sa hindi ko kilala na doon yung lalaki na na-color, aquamarine ba yan? Yung nakaupo sa table. Hindi, huwag kang tumingin sa likod, ikaw, yan. Huwag kang tumingin sa likod. Yan. Para sa'yo, sino ang mahirap patawarin at bakit? Di ba kanina umaga nandito ka ng morning service? Yan, alam mo na yung sagot. Sige, yan. Para sa'yo, anong mahirap patawarin at bakit? Sabi, pangatlong service mo na ba? Talagang sinasariwa mo yung topic natin ngayon, ah. Sige. Para sa'yo, bro, sino yung mahirap patawarin? Huwag ka magne-name drop. Ikaw, describe mo lang. Backstabber po. Backstabber. Okay, sige. Palapakan po natin lahat na nag-share. Ayan. So, meron pa ba papakita na video? Sige po. Yun lang, mabagal lang net. Kaya yan. Sige, hintayin yung mga 1 hour. Ay. Yan po, habang naglo-loading siya, tutulungan ko na. Ay, yan pala. Losing a best friend hurts more than a breakup. Okay, so maraming salamat. Ayan, sige. Totoo po ba na ang mawalan daw ng isang close friend or ng best friend, mas masakit pa kaysa sa breakup? Tama po ba? Ay, sino yun? Ay, bakit? Na-feel mo? Hindi pa. Okay. Hindi pa kayo. Sige bro, i-keep mo na lang yan muna. Hindi, joke lang. Ayan, so hindi pa daw sila, di pa kayo naghiwalay ng best friend mo. Okay. Sige. Pero ayun po, di ba mahirap kasi yung kapag yung best friend natin. Kaya nabanggit dito, sige na nga, next slide. Yan, sige, click mo. Yan, sabi, when a friend betrays you, it is the greatest hurt you can experience. Ayan. So nakita ko lang po yan sa net. Wala nakalagay kung sino yung nagsabi, pero anonymous. So yung betrayal from a friend, yun daw yung greatest hurt na pwede nating ma-experience. Kasi 'di ba yung tao na kaya mo nga siya kinonsider na friend, especially best friend. Kasi alam mo na yung buong pagkatao mo, malaki ang chance, kilala ka niya, alam niya kung anong paborito mong pagkain. Diba, minsan yung best friend natin, parang sa mga kabataan, mas kilala ka pa ng best friend mo kaysa sa mga magulang mo. Merong ibang mga ganong kabataan. Kaya sa mga nanay naman, sa mga kumare, di ba alam ng kumare mo kung kailan ka galit sa asawa mo. Diba? O ganun din sa mga tatay naman. Yung mga tatay, tahimik lang yan. Ay, bias no? Diba? Sa mga tatay, alam ng mga tatay ko anong kalokohan mo, di ba? Joke lang. Pero ayun po, kumbaga yung best friends natin, alam nila yung ups and downs mo, alam nila yung weaknesses mo, alam nila yung strengths mo. Kaya nga kapag sila yung nag-betray sa'yo, mahirap tanggapin, ang sakit. Kasi diba nga, the more na closer sa'yo yung tao, the more na close sa'yo yung tao na makasakit sa'yo, mas matindi yung sugat, mas matindi yung, alam mo yung iniiwan na lamat sa puso natin. Tama po ba? Sino pa man naka-experience na dito na mabitray ng kaibigan niya? Taas ang kamay. Okay, konti lang kami. Tayo na lang mag-usap. Joke lang. Ayan po. So, good thing na hindi pa kayo nabitray ng kaibigan nyo. Kasi kayo na mabait. Joke lang. Pero ayun po, alam nyo na
Sige, para mas maintindihan, tingnan natin ano ba sinasabi ng science? Ano ba sinasabi ng psychology dito? Ito. Familiar ka dito, Glenn? Sabi dito, yung cognitive dissonance. Psychologist Dr. Glenn, are you familiar with this? Yung cognitive dissonance. So, sabi dito, this psychological phenomenon occurs when there is a conflict between our beliefs and behaviors. So, yung cognitive dissonance, so nangyayari to kapag mayroong contradiction na nangyayari sa iyong paniniwala at sa behavior na nakikita mo. So, nagkakaroon daw ng ng parang kaguluhan sa iyong pag-iisip na bakit ganun yung nangyari, ganito paniniwalaan ko pero iba yung nakita kong behavior. So, next slide. So, sa context na pinag-uusapan natin about sa kaibigan na naging kaaway, sabi dito, in this case, the dissonance is between the positive memories and feelings you had for the person or for if ever na group of group of people and their current negative actions. Diba? So dito daw sa context ng from friend to enemy, kaya ka nakaka-experience ng cognitive dissonance, ng kaguluhan sa isip. Dahil alam mo na ito, kaibigan mo to, meron kayong good memories, meron kayong magandang pinagsasamahan, pero dati ganun. Pero ngayon hindi mo matanggap na bakit ganito na yung actions niya towards sa akin. Bakit ganito na siya magsalita against me? Bakit ganun na yung actions niya parang sobrang, hindi lang totally against talagang gumagawa ng paraan para alam mo yung masaktan ka. Gumagawa ng paraan para ibaba yung pagkatao mo. May mga ganung cases. Kaya nga sa mga kaaway natin, I think isa sa mahirap patawarin, yung mga taong kaibigan natin dati ngayon ay parang kino-consider, hindi mo man siya kino-consider na kaaway, pero baka mamaya ikaw kino-consider ka na niya na kaaway. Yan. Ang hirap, di ba? Sige, next slide. Ano bang mararanasan natin kapag ganito? Ito daw yung cause sa atin ng cognitive dissonance. Yung una, yung resentment. Ito yung matinding sama ng loob. Hindi lang siya basta sama na, hindi lang siya basta inis Talagang matinding sama na hindi mo matanggap, na hindi natin matanggap. Pangalawa, yung anger, yung galit. Ano pa, yung hurt. Diba? Hindi kasi, dahil doon sa hindi mo na nawala ng dating samahan nyo, nasasaktan ka na dati, close kayo, dati siya kakwentuhan mo ngayon. Pinag-uusapan ka na niya kasama ng mga bago niyang friends. May hindi na ikaw yung kasama niyang kausap. Ba dati, ang topic nyo, yung iba, ngayon, ikaw na yung topic nila. Ganon, ang sakit. Saka, higit nga sa lahat, yung kalungkutan. Yung sadness na, in reality, na hindi mo pa rin talaga matanggap na hindi na kayo friends. Nakaaway, ngayon, kaaway mo na siya or kaaway ka na niya. Ang hirap. Sabi nga ni Nelson Mandela, sabi niya, resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies. Daw yung resentment daw, yung lason daw yan sa atin. Na yung parang kang umiinom ng lason, the more na sumasama ang loob mo sa isang tao, parang the more na nilalason mo yung sarili mo. Ganun daw yung pakiramdam, ganun daw yung resentment. Yung akala mo, yung sama ng loob mo, magkakaroon ng negative effect sa dati mong kaibigan o kaya sa kaaway mo. Yung sobrang sama ng loob mo, iniisip mo sana kapag kumain siya ng ulam, sana mapaso yung dila niya, sana bagong luto yung kinain niya. Kapag naglalakad siya ng hagdan, sana matisod siya, di ba? Alam mo, matapilok siya. Sana mamaya pagtawid niya ng kalsada, may dumaan na 10-wheeler truck. Alam mo yun? Dumaan lang pero hindi siya tatamaan. Pero alam mo yun, yung parang nag-iisip ka ng paraan na something negative sa kanya dahil sa sama ng loob mo. Pero alam siya pala, wala na siya pakialam sa'yo. Hindi ka nga niya iniisip Kung kumakain ka ba, tutulog ka ba, wala na siya pake. Kasi nga, kaaway ka na niya. Kumbaga siya malaya yung pag-iisip niya na maluwag ang kanyang kalooban na hindi ka na niya iniisip. Pero ikaw naman, araw-araw punong-puno ka ng galit, punong-puno ka ng sama ng loob, na ipinapanang mo balang araw sana ko siya ni Lord. Diba? Alam mo yung ganong sama ng loob. Pero sino ba ang kawawa? Sino ang nahihirapan? Yung kaaway mo, ikaw. Diba? Tayo, ikaw na nakakaranas ng resentment. Hindi naman sinasabi dito na na dapat hindi mo maranasan. Kung tutuusin, natural na makaranas sa loob. Pero kung papatagalin mo, yung hahayaan mo na i-consume ka ng emotions mo, lalamunin ka nung nararamdaman mo na sama ng loob. Kasi panigurado bibigyan ka ng Panginoon ng chance para ma-let go yan. Pero kung choice mo pa rin na ikip yan, mahirap na kapatid. Ikaw rin ang mahihirapan. Ano ba sabi ni Lord sa salita niya? Anong dapat natin gawin? Sabi ng Luke 6:35. Daming Lukes. Ayan. Sabi dito, Luke 6:35.
But love your enemies. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. Ano to kailangan natin gawin sa mga kaaway natin? Mahalin natin sila, gumawa tayo ng mabuti sa kanila, tumulong tayo sa kanila. Kung titignan natin, kaya nga po pag-uusapan natin ngayong gabi, papamagatan po natin na next slide. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, basa! Yan, medyo marami po tayo dito pero parang narinig ko 10 lang. Sige po, basahin po natin ulit. 1, 2, 3, basa! Yan, amen. Mukhang nag-almusal na. Almusalin mo kanina umaga pa. So, sige po, next slide. Dito nga, makikita natin, ano daw ba ibig sabihin ng radical love? Typically refers to a form of love that goes beyond conventional limits and expectations. Ito kumbaga, para abnormal na pagmamahal. Parang beyond your expectation, nga katulad nga sabi dito, above expectation. So ito yung klase ng pagmamahal na pwedeng hindi mo expected but still you receive. Parang somehow medyo siya synonymous sa unconditional. Sige, next slide. Bakit natin to kailangan gawin? Kasi nga dun sa verse, sabi dun sa naka-highlight na part, ito si Lord, ganito yung in-express ni Lord. Kasi God daw, because He is kind to the ungrateful and wicked. Kasi daw ang Diyos, siya daw ay mabait sa mga tao na ungrateful. Sino yung mga ungrateful? Alam mo, ginawa mo na ng maganda, still, parang walang pake, wala man lang thankful, hindi man lang nag-thank you. Kaya yung mga tao na binibigyan mo pinapakita mo ng magandang self, hindi nire-reciprocate yung ginagawa mo. Or yung mga tao na wicked, ito yung mga tao na, yung parang gumagawa ng mali, hindi okay sa harapan ni Lord, gumagawa ng kasalanan. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ikaw yun. Hindi tayo yun. Yan. Feeling mabait tayo ngayon. Joke lang. Ayun nga po. So dito makikita natin, si Lord po kasi ulo nagpakita sa atin. Kung bakit natin kailangan mahalin yung kaaway natin, bakit natin kailangan gumawa ng mabuti sa kanila, bakit natin sila kailangan tulungan. Kasi si God ang unang gumawa nun. At tayo as we consider na followers ni Lord, diba, we consider na we have faith in God and we are His disciples. Diba, syempre, as His disciples, kailangan sundin natin kung ano yung ginagawa ni God. Follow His footsteps. Kung si Lord, kaya niyang patawarin, kaya niyang mahalin yung mga tinuturing siyang kaaway, dapat ganun din sa atin. Kaya nga po, next slide. Sabi po ni Martin Luther King Jr., sabi niya dito, love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Tama po no? Diba? Totoo, tama naman. Na yung pagmamahal, yung totoong pagmamahal, yun lamang ang kaya magbago sa isang kaaway na maging kaibigan. Kaya nga po ngayon, pag-uusapan natin, sige po, next slide. Pag-uusapan natin, paano ba natin mapapakita yung radical love na pinakita sa atin ni Lord sa ating mga kaaway. Sa ibang tao, especially sa mga kaaway natin. Yung kinoconsider natin na naging kaaway natin or yung mga tao na kinoconsider na kaaway tayo. Kaaway nila tayo, ganun. So paano natin mapapakita sa kanila yung radical love? So ready na ba kayo? Mukhang hindi pa. Ready na ba kayo? Yan, point number 1. May off po yan dapat. Reflection of God's love. Kanina umaga pa, hindi ko pa rin napalitan. Ayan. Reflection of God's love. So una natin kailangan gawin, mag-reflect dapat sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Parang ganito po yan yung love ni Lord, kung ikaw nararanasan mo yung love ng Diyos, dapat nakikita yun sa iyo ng ibang tao. Nagre-reflect sa yung pagmamahal ni God. Tandaan po natin, mahirap i-extend sa ibang tao yung pagmamahal ni God kung in the first place, ikaw hindi mo nararanasan. Kung ikaw hindi mo feel. Or hindi mo naunawaan ano ba yung pagmamahal ni Lord. Pagmamahal ng Diyos. Kaya po, itong point number 1, mahirap gawin to kung ikaw hindi ka convinced na mahal ka ni Lord. Mahirap yun. Paano mo i-extend yung pagmamahal sa iba kung ikaw pala sa sarili mo may question mark sa iyo na mahal ba talaga ako ni Lord? Kaya nga, dapat i-deal mo muna i-deal mo muna, unawain mo mabuti, ma-appreciate mo muna yung pagmamahal ni Lord. So, hindi ko na po i-emphasize yun dito kung paano natin maunawaan yung pagmamahal ni Lord. Pero titignan natin, ano ba yung, next slide, ano ba yung love ni Lord? Kasi malawak yung pag-ibig ng Diyos napakalawak. Diba? Pero magbibigay lang tayo ng 3 bagay na pag-uusapan natin ngayon na related na ano ba yung pag-ibig ng Diyos na dapat ma-extend natin sa ating mga, sa ibang tao. Sabi nga dito yung transformative, inclusive, saka unconditional.
So doon muna tayo sa una. Sa transformative. Yan. Ano ba ibig sabihin ng transformative? Love that seeks to bring about deep and meaningful change in individual society. It is not just about perfection. It's also about fostering growth and positive transformation. Diba? Ang transformative love daw, dapat ito ay nagpapakita o nagdudulot sa ibang tao ng magandang pagbabago. Kumbaga, in mga klase ng tao na GI, diba? Sila merong BI na kaibigan, dapat ikaw yung GI. Diba? Good influence ka dapat. Maraming salamat. Praise check. Ayan. So dapat daw yung klase ng pagmamahal na nakikita, nararamdaman ng ibang tao sa atin ay nagiging magandang impluensya sa kanila. Sabi nga ni Lord, sabi ni Lord sa Luke 6:28, bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Diba? So sabi dito, kapag ano ba yung sabihin ng curse? Pag may nagsumpa sa'yo, kanya, pag mayroong nagmura sa'yo, minura ka, sinabihan ka, GAGO ka, o PA ka, diba? TNGA ka. Ano sabihin mo daw? God bless. God bless, kapatid. Nakarinig ka na napakaraming mura. Praise God. God bless. God bless. Pag imbes na batuhin mo siya ng curse din, batuhin mo siya ng pagpapala. Sabi nga niya, pag binato ka ng bato, barilin mo. Joke lang. Batuhin mo ng tinapay. Diba? Barilin no? Ano pa sabi dito? Pray for those who abuse you. Kapag mayroong mga tao na ina-abuse ka mentally, emotionally, physically, ano kailangan mong gawin sa kanila? Ipanalangin. Lord, si kapatid, inaabuso ako, Lord, kunin mo na. Pag-pray natin. Lord, si kapatid, emotionally akong pinapahirapan. Lord, saktan mo nga. Siyempre, hindi ganun. Pray para sa welfare nila. Lord, pag-pray mo na, help. Lord, I pray, God, si ganito na aking kala, ako po ay pinapahirapan. Lord, open his eyes, his minds marami. His mind na maunawaan na mali yung ginagawa niya sa akin. Na nagkakamali siya sa mga paratang, sa pang-abusin niya sa akin. Okay, pangatlong mic na to. Praise check. Ayan. So yun po, ito yung sinasabi sa atin. Praise check. Yung battery. Okay, so ito yung Lord. Sabi niya na gumawa tayo ng magandang bagay sa ibang tao. Ngayon, mayroon akong gustong i-share sa inyo yung story na story sa Bible na kung saan example kung paano niya in-express, paano niya pinakita yung transformative love. Sige. Mabilis. Ayan. Si David po. Ito yung time na kung saan si David, natalo niya na si Goliath. Diba yung higante? Yung tinirador niya ng bato sa ulo, kaya namatay. So ito, during this time, si David, part na siya ng military ng Israel. And sabi nga dito, basahin natin, 1 Samuel 16:23. Whenever the Spirit from God came on Saul, David would take up his lyre and play. Then relief would come to Saul. He would feel better and the evil spirit would leave him. So dito sinasabi, wala, ale. Praise God. Amen. So yun nga po, dito sinasabi na si ano daw po, si David, ay si Haring Saul, ito kasi yung time na si Saul nagkamali na kay Lord. Meron siyang nagawang matinding kasalanan. Dahil sa matinding kasalanan na ginawa ni Haring Saul kay God, nawala ni anointing kay King Saul. So wala na yung presensya ng Diyos. So dahil doon, nung wala na yung presensya ng Diyos sa kanya, may mga pagkakataon, may mga moments, may mga senaryo na si Saul ay sinasaniban ng demonyo. May mga evil spirit na sumasapi sa kanya. Kapag nangyayari yun, ang tinatawag ng mga officials ni Saul si David para tugtugan siya. Diba, ng lyre. At kapag dumutugtog daw si David ng lyre, umaalis yung masamang espiritu. Pero dito po, segue lang. Kaya umaalis yung masamang espiritu, hindi dahil magaling tumugtog si David. Kasi si David ay anointed na ni Lord. Yung anointing ni Lord napasa na kay David. Kaya kapag merong ginagawa si David, nandun yung victory,
Kaya nga dito sa simpleng pagtugtog, yung mga masamang espiritu lumalayas. Kaya nga alam nyo po, dito sa atin, di ba, sa ating, yung worship team, napakalaki nung responsibilidad nila. Na, kumbaga parang si David, part ng worship team eh. Na every time na tumutugtog siya, umaawit siya, lumalayas yung demonyo. Kaya nga dapat dito sa atin, yung mga worship team, dapat kayo ay yung anointed. Na kapag sila ay tumutugtog, kumakanta, sumasayaw, dapat lumalayas ang demonyo. Kaya nga kapag praise and worship, pag may lumabas, alam nyo na. Hindi, joke lang. Abangan mo ngayon, uy, kapatid, praise and worship pa lang nga, bakit? Hindi, joke lang. So, pero yun po, kaya nga, pero ano po, seriously speaking, na malaki po yung part ng ng worship team, kaya nga, hindi nyo rin masisisi si department head nyo kung bakit niya kayo ini-encourage na bakit importante yung devotion. Siyempre, napakalaking bagay ng anointing nyo kay Lord kung ano yung personal relationship mo kay Lord ay okay. Amen po ba? Amen. So, hindi lang yung basta requirement. Malaki yung impact nun sa ministry nyo. Sa ministry natin. Dapat nga actually, kahit hindi ka lang part ng music team, and any ministry na ginagawa mo, make sure na you are anointed by the Lord of God. Hallelujah. Amen po ba? Amen. So, dito po, makikita natin na si David, ang bait ni David kay Saul. Di ba? Tinututugoy niya lagi si Saul para lumayas yung masamang espiritu. Okay. So, next slide. Pero dito, makikita natin, sabi dito from 1 Samuel chapter 18 hanggang 26, si King Saul, 8 beses niyang pinagtangkaang patayin si David. Biro mo, walang ginawa sa kanyang mali. Kung babasahin niyo yung story niya sa Samuel, sa Book of Samuel, kung makikita niyo sa history, walang ginawang mali si David against kay Saul. Pero tinangkang patayin ni Saul si David. Una kasi dahil naiinggit na siya kay David. Kasi nga, doon sa mga laban nila, sa mga wars na pinagdaraanan nila, yung mga Israelita nagsulat ng kanta para kay David. Di ba? Sabi sa kanta yung lyrics, si Saul daw pumapatay ng daan-daan, pero si David pumapatay ng libo-libo. Diba? Kaya nagkaroon na ng jealousy, ng envy sa puso ni Saul. Tapos at the same time, sinasapian pa ng masamang espiritu. Diba? Yung masamang espiritu, haluan mo ng inggit at selos, diba? Nag-a-attempt nagtatangka ng makapatay. Kaya nga po sa mga may asawa dito, pag-pray nyo lagi ang asawa nyo kapag nagsiselos yan, Lord, wag pong alihin ng demonyo. Diba? Baka kasi patayin ako eh. Joke lang. Pero dito sinasabi, diba, na malaking bagay na dahil sa selos at yung masamang espiritu nag-cause para kay King Saul na tangkang patayin. Hindi pala tangka, talagang tinatry niyang patayin si David. Biro mo, may mga eksena pa nga po, katulad ng nakalagay sa picture, na kahit habang tinutugtugan ni David si Saul, bilang naalimpungatan si Saul, kumukuha ng sisibatin si David. Mga ilang eksena rin yung ganyan nangyari. Kaya nga dumating sa point na parang naawa na yung, naisip ng ibang mga officials, David, kailangan mo nang umalis, mukhang hindi ka titigilan ni King Saul hanggang sa mapatay ka. Kaya dumating sa point na si David ay umalis na ng Israel, parang hindi siya mapatay ni Haring Saul. Kasi maraming pabor kay David kasi alam nila magandang ginagawa ni David para sa bansa nila at para kay God. Ayun. And then next slide. So anong naging action ni David? Sabi nga dito, kung babasahin po natin sa 1 Samuel chapter 24 hanggang 26, merong dalawang pagkakataon si David para makaganti, para patayin si Saul. Pero hindi niya ginawa. Kung tutusin yung mga sundalo po na kasama ni David, sinusulsulan na nila si David. David, tudasin mo na si Haring Saul. Ito na yung time mo para makabawi. Kasi kung mababasa niyo po, magagaling po si David magaling na sundalo siya. Kahit yung mga kasama niya, may ellipse po kayong gagaling nung ginagawa nila. As in talagang ibang level sila na klase ng soldier during their time. Sobrang gagaling nila. Na kaya nilang pumasok sa isang kampo nang hindi sila napapansin. Ganun yung ginawa ni David. Kaya ang ginawa ni David, sa mga pagkakataon na may chance siyang patayin si Saul, ginawa niya, yung balabal, tinabasa niya ng tela. Tapos, aalis si David, pupunta siya sa parang burol na malapit, doon sisigaw siya, Haring Saul, Haring Saul. Niwawagay-way niya yung tela na kinuha niya. Pwede na sana kitang tudasin, pero hindi ko ginawa. Ano sabi sige, next slide, basahin natin yung verse. Ito yung sinabi ni David. The Lord rewards everyone for their righteousness and faithfulness. The Lord delivered
delivered you into my hands today. But I would not lay a hand on the Lord's anointed. As surely as I valued your life today, so may the Lord value my life and deliver me from all trouble. Dito sinasabi ni David, ayaw niyang galawin si Saul. Kahit ilang beses siya pinagtangkang patayin, pinirecognize pa rin ni David yung anointing na binigay ng Lord kay Saul kahit wala na. Nirerespeto niya pa rin si David kasi leader niya si David eh. Ay, nirerespeto pa rin ni David si Saul na kahit na mali na yung ginagawa sa kanya. Kasi sabi niya, anointing ni Lord yan. Kaya hindi ko yan gagalawin. Kaya makikita natin dito kung ano matututunan natin kay David. Paano mapapakita yung transformative life. Kasi during this time, every time na nagigising si Saul, nare-realize niya na muntik na siya mapatay, pero hindi ginawa ni David. Sinasabi niya, tinuturing niya na parang anak si David eh. Sinasabi niya na, patawarin mo ako sa para nagkakaroon siya ng realization. Diba? Na nagkakaroon ng kaliwanagan yung kanya pag-iisip na bakit niya pinagtatangka ang patayin si David. Kaya nga dito po, ang lesson natin na dapat nating i-apply. Sige, next slide. Diba? Huwag maghihiganti. Do not take revenge. Sa mga pagkakataon na meron tayong kaaway, tapos meron ka ng chance, opportunity, na alam mo yun, na para makabawi sa nanlamang sa'yo, wag. Diba? Sa kahit anong form ng revenge, wag po. For example, ginagawa natin, minsan sa panahon natin ngayon, pwedeng form natin ng revenge is through social media. Magpo-post ka, hindi mo siya itatag. Pero yung content ng ipopost mo, siguradong sapul siya. Pero wala kang tinag, di ba? Diba? Alam mo yun? Yung mga ganun, minsan tayong mga pahaging eh. O kung hindi man sa posting, may story ka. Diba? O kaya meron kang my day. O kaya doon sa messenger, may nilagay kang notes. Diba? Nagalagay ka sa notes mo, hashtag madapa ka sana. Diba? Para na yung kahit anong form. O kahit slightest or smallest form of revenge, wag. Sinasabi sa atin dito ni Lord, tinuturuan niya tayo to show yung transformative love sa mga kaaway natin. Huwag kang gaganti. Okay po ba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang gaganti. Amen. Okay naman yung mic ko, malakas naman. Hindi naman ako mahina yung dating. Medyo mahina daw po yung dating. Kasi feeling ko rin mahina eh. Feeling ko yung leaded ko nandito na, pero yung parang ano. Okay, medyo mahina yung mic. Okay, next. Ayan, so yung una, transformative. Next naman po, inclusive. Next slide. Ano ba ibig sabihin ng inclusive? So, love that embraces everyone regardless of differences such as race, gender, sexual orientation, religion, or social status. It challenges exclusionary practices and promotes equality and justice. Ano ibig sabihin ng inclusive love? Ano kabaligtaran niya? Hindi inclusive, di ba? Ano yung kabaligtaran ng inclusive? Exclusive. Kasi di ba, merong mga school na exclusive eh. For example, sa may Makati, merong Don Bosco doon. Exclusive lang for boys. So, pag exclusive for boys, bawal ang mga babae na estudyante. Ganon din sa Assumption College, exclusive para sa mga babae. So, bawal ang lalaki doon. Ganon ibig sabihin ng exclusivity, parang merong pinipili. So, yung kabaligtaran niya, inclusiveness, walang pinipili. So, ang pagmamahal doon ng Diyos ay walang pinipili. Walang sinisino. Regardless kung ano man yung kanyang gender, ang kanyang sexual orientation, ang kanyang religion, ang kanyang social status, ang kanyang race, anong man lahi niya, dapat walang pinipili ang pagmamahal nun. Si Lord ganun magmahal. So, dapat daw tayo, ganun din. Ang pagmamahal natin ay walang pinipili. Okay, next slide. Ngayon, tingnan natin, paano pinakita ni Jesus Christ yung inclusive love? Dito pinractice ni Lord, pinakita niya sa atin, tinuruan tayo ni Lord kung paano magpapakita ng pagmamahal na walang pinipili. Dito babasahin natin sa John chapter 8, verse 4 to 11. Sabi sa verse 4, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. So ang context nito, yung mga kaaway ni Lord, yung mga haters ni Jesus Christ, yung mga Pharisees, Sadducees, lumapit kay Lord, nagdala ng babae. Lord, yan nga sabi nga dito, yung this woman was caught in the act of adultery. Verse 5, In the law of Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? Verse 6. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. So dito makikita natin,
lumapit yung mga Saduceo, mga Pariseo kay Jesus Christ. Nagdala sila ng babae na nahuli nila ng alon niya. Sabi nila kay Lord, Jesus, ito pong babae na to, nahuli namin na adulterer. Sa batas ni Moses, kailangan batuhin natin to hanggang mamatay. Sa tingin niyo, Lord, anong kailangan natin gawin? Tinatanong nila si Jesus Christ. At alam naman, aware si Jesus Christ. Kaya siya tinatanong doon, parang trap yun para magkaroon ng basis sa kanya, para ipakulong siya, para ipapatay siya. So ang ginawa ni Lord in response, ang ginawa niya, umupo daw siya, diba, at nagsulat sa sahig. Hindi niya pinakinggan yung mga tao. Verse 7, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Verse 8. And again, he stooped down and wrote on the ground. Ano sabi ni Jesus Christ? Kasi pinipili siya, kinukulit siya eh. Lord, ano ba? Anong gagawin natin dito? Magtatanghali na, anong gagawin natin sa kanya? Adulterer to. Sabi ni Lord, tumayo si Lord. O sige, kung sino walang kasalanan, kumuha ng bato, batuhin yung babae. Batuhin si ate. Siya unang bumato. And then, pagkatapos doon, lumuhod ulit si Jesus Christ, nagsulat sa sahig. Next, verse 9. At this, those who heard began to go away one at a time. The older ones first, until only Jesus was left, with the woman standing there. Verse 10. Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? Has no one condemned you? Verse 11 and last. No one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. Diba? Nung umupo na ulit si Jesus Christ, nung sinabi niya na, sige, batuhin niyo na siya. Kung sinong walang kasalanan, siya unang bumato. Siyempre lahat sila, alam nila, meron silang ginawang mali. Hindi sila malinis. Lahat naman, basta tao ka, alam mo nagkakamali ka, subject ka to commit sin. So walang makagawa na bumato kay ate. So unti-unti, bawat isa umalis. Hanggang dalawa na lang sila ni Lord na natira doon. Tumayo si Jesus Christ and nung yung babae. Nasaan na sila? Wala bang nag-condemn sa'yo? Sabi ng babae, wala po. Ano sabi ni Lord? Ganon din ako, hindi kita i-condemn. Ngayon, umalis ka na at iwan mo na ang buhay mong makasalanan. Kung dito makita natin si Lord, meron siyang dalawang bagay na ginawa. Una, sinabi ni Lord, hindi siya nag-condemn. Na kahit meron pagkakamali yung babae, hindi niya ginawang basehan yun para batuhin yung babae na hanggang sa mamatay. Kasi gusto niyang turuan yung mga tao na siya lang ba nagkamali? Kayo ba? Hindi ba kayo nagkakamali? Bakit niyo siya papatayin? Dahil sa pagkakamali na ginawa niya. Kaya hindi siya kinondemn ni Lord. Pangalawa, hindi siya tinolerate ng Diyos. Hindi tinolerate ni Lord yung pagkakamali ng babae. Bakit paano ko nasabi? Ano sabi sa huli? Go now and live your life of sin. Ano sabi ni Lord sa kanya? Iwanan mo yung buhay mong makasalanan. So hindi binabaliwala ni Lord yung pagkakamali ni ate. In-highlight ni Lord na meron kang pagkakamali, iwanan mo yun. Diba? Hindi kita i-condemn, pero iwanan mo yung buhay mo ng pagkakamali. So dito makikita na natin na si Lord, paano siya naging pinakitang inclusive love. So hindi niya minata kung sino naman yung ginawa ng tao. Hindi niya tinignan sa pagkakamali yung tao. Tinignan niya kung paano nang may pagmamahal na kayang magbago. Diba? Sa pamamagitan ng tinutulungan ni Lord, sa pamamagitan ng kanyang salita, darating sa point na iwanan niya yung buhay niya makasalanan. Diba? Kaya nga po sa panahon natin ngayon, alam natin, may mga communities na against sa atin, against sa belief. Diba? Yung kanilang pinaglalaban ay against sa Bible. Dahil ba doon, kinoconsider ba natin silang kaaway? Ba natin sila? Hindi naman. Dahil ba doon, hindi welcome dito? Bawal ba sila pumasok? Hindi silang pumasok dito? Welcome na welcome. Ba? Tayo ba kapag tatanungin ba natin pagpapasok dito, teka lang, born again ka ba? Pag hindi, labas ka. May ganun ba sa atin? Wala. Ba't natin tinatanong kung anong religion mo, anong lahi mo? Diba? Hindi tayo nagtatanong ganun kasi anyone welcome sa atin. Kasi ganun si Lord sa atin. Hindi naman namili si Lord eh. Si Lord walang favoritism. Pero tandaan natin ang Diyos hindi nagtotolerate. Hindi ibig sabihin nun na accepted ka ng love, ito-tolerate yung pagkakamali mo still. Kailangan mo pa rin ayusin ko naman yung mali. Tandaan nyo, hindi ikaw, hindi tayo, hindi kung sino man sa atin na magpapabago sa ibang tao. Kaya huwag ka makipagdebate. Ang magpapabago sa kanila ang salita ng Diyos. Share the gospel. Diba? Share the gospel in a nice way. Kaya nga, sige, next slide.
Sabi nga dito, ano yung kailangan natin gawin to show inclusive love? Number 1, be mindful of your language. Na kahit na nasa lugar ka, hindi ibig sabihin nung kailangan maging offensive ka. Siguro, just tell them the truth. May times, the truth itself offensive na eh. Medyo masakit na pakinggan. Pero tell it in a nice way na mukhang hindi offensive. Pero still that they will be able to understand. Na ano yung gusto mong i-point out? Gusto mo ba talaga, intention mo ba nasaktan sila kaya mo sinasabi yon? Intention mo ba sa kanila na mahirapan sila kaya mo sinasabi yun? Hindi. Because of love. Diba? Because nang dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ. Kasi tayo, naunawa natin yung pagmamahal ni Lord, gusto natin yun na-extend sa kanila. Na sana sila maunawaan din nila. Na in terms of love, merong sinet si Lord na boundaries. Merong sinet si Lord na standard. Na tayo, di ba, tayo Bible-based yung ating pamumuhay. Na alam natin, as God our Creator, kung ano yung sinabi ni Lord, yun yung basihan natin. At yun yung pinapamuhay natin. And we're trying to encourage other people to do the same thing. Amen po ba? Nauunawaan po ba yung sinasabi ko? Diba nga, kaya nga po, be mindful of your language. So maging sa ating mga sinasabi, hanggang sa abot ng ating makakaya. Especially sa mga tao na you know, na possible na against sa atin. Na don't mention anything na alam mo na parang intentionally maging offensive ka sa kanila. Pero if the truth, yung kailangan mo sabihin na minsan kahit masakit, then tell them. Pero yun nga ulitin ko, not in a way na nakikipagdebate ka, na nakikipaglaban ka. Na tell them with love. Amen po ba? Second, sabi dito, practice respect. Paano tayo mapapakita ng respeto? So halimbawa, may pumasok dito sa loob ng simbahan. May nakita tayo, let's say, halimbawa, cross-dresser. Pumasok dito sa loob ng simbahan. Obvious na cross-dresser. Kailangan ba pagtinginan natin lahat? Kailangan ba kutsain natin? Kailangan ba pag-usapan natin lahat? Hindi. Itrato natin ng normal. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang kumilos sa kanila. Diba? Tell them the truth, share them the gospel, and let the gospel transform their lives. Basta ang goal natin, sa atin makita nila yung pagmamahal. Makita ng ibang tao sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Na regardless of who they are, but they will be able to receive yung salita ni Lord. And then last, sabi nga dito, build relationships across differences. Hindi dahil iba yung pananaw nila sa pananaw natin, ibig sabihin nun, bawal makipagkaibigan sa kanila. No. Ako, alam ko, iba sa atin dito, meron tayong kaibigan na Muslim, meron tayong kaibigan na INC, may kaibigan tayong Catholic, diba? O meron tayong kaibigan na part ng LGBT community, diba? Dahil ba magkakaiba na tayo ng pananaw, ibig sabihin, bawal na maging magkaibigan? Bawal na ba mag-build ng relationship? Pwede. Diba? Pwede tayong makipagkaibigan sa kanila. Kasi alam natin na mahal sila ng Diyos. At kailangan nilang maintindihan yung pagmamahal ng Diyos. Kailangan nilang ma-receive yung pagmamahal ni God. Amen po ba? Nandaan nyo, malaking bagay, malaki yung responsibility natin sa ganong pagkakataon, sa ganong sitwasyon. Kaya nga dapat tayo ay maging matalino, hingi tayo ng wisdom, ng pagmamahal mula sa Diyos. Kung paano natin maabot yung mga taon na merong differences sa atin. Okay, so palampakan natin si God sa oras na ito. Sa panghuli, sa point number 1. Yan, point number 1 pa lang tayo. May 45 minutes pa ako eh. Yan. Sabi po dito, unconditional love. Sige, next. Ano ba yung conditional? Unconditional. Love that is given freely without conditions or expectations. Ito yung pagmamahal na hindi mo kailangan bayaran, na hindi mo kailangan mag-effort. Ibigay sa'yo kahit wala kang gawin. Conditional love. It is steadfast and unwavering, even in the face of difficulties or challenges. Diba? Ito yung klase ng pagmamahal na kahit dumaan sa matinding pagsubok, sa matinding dilubyo ng buhay, hindi magbabago yung pagmamahal na yun. Mahal ka pa rin. Diba? Unconditional love. Sino ang best example nito? Si Jesus Christ. Kita nyo, di ba? Kahit si Lord napako na sa krus. Diba? Si Lord ba nung papako sa krus, pag-iisipan niya, teka lang, ilan ba yung masisave? Sino ba yung mga naniniwala lang sa akin? Baka mamaya hindi pala sapat na mamatay ako para sa kanila. Nagdalawang isip ba si Lord? Nag-hesitate ba siya? Kasi iisipin niya, magbabago ba talaga sila, Lord, kapag namatay ako? Baka, God the Father, magbabago ba talaga sila kapag namatay ako? Baka naman hindi. Hindi nag-expect ng ng immediate response si Lord sa atin. Hindi si Lord na nag-isip na, sige, mamatay ako, basta may assurance magbabago kayo. Wala namang ganun eh. Parang regardless kung ano mag-response natin, si Lord, pinili niya mamatay para sa atin. Kahit na puno-puno tayo ng pagkakamali, ng pagkukulang, still si God, pinili niya na mamatay para sa atin.
Ganon tayo kamahal ng Diyos. Diba? Ngayon, meron pong isang magandang example din, bukod kay Jesus Christ. Siyempre si Lord ang best example. Pero merong story sa Bible na gusto ko lang din i-highlight. Very quick lang. Prodigal son na nagpakita ng unconditional love. So, recap lang natin. Alam ko familiar na ang majority sa atin dito. Sa verse 11, basahin natin. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. Verse 12, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Verse 13, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. So dito makikita natin, sa prodigal son, kung inyong recap lang natin ang kwento ng prodigal son, merong isang lalaki na mayaman, meron siyang 2 anak na lalaki. Yung bunsong lalaki, nag-request sa tatay niya, Dad, alam ko hindi ka papatay, pero pwede bigay mo na sa akin yung mana ko. Ganun. Hindi kinumpit nung tatay, kung magkano yung mana niya, binigay na dun sa bunso. Nung nakuha na ng bunso, masaya-masaya, umalis. Diba? Nagliwaliw. Diba? Ginastos yung kanyang kayamanan sa kung anong bagay. Diba? Winaldas lahat. Hanggang dumating sa point na naubos niya na yung pera niya. At dumating sa point na kung nasaan siya, nagkaroon ng tagutom. Wala na siyang pera, nagkaroon ng tagutom. Wala siyang makakain. No choice, naghanap siya ng trabaho. Nakatrabaho na nakuha niya, taga-alaga ng baboy. Sa sobrang gutom niya, wala siyang makain. Nag-attempt siya na kainin yung pagkain ng baboy. Kasi wala na siyang makain eh. Ganun nakatindi yung gutom niya. Then, pumasok sa isip niya, buti pa yung mga alipin namin sa bahay. Kahit alipin sila, buhay mayaman. Na nakakain ng maayos, kompleto yung kinakain. Pero ako dito, diba, pag nanakawan ko pa yung baboy ng kakainin. Diba? Kaya naisip niya, babalik na lang siya sa tatay niya. Basahin natin verse 20, Luke 15:20. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. So dito makikita natin, yung tatay, malayo pa lang, nakita niya na yung anak niya. Ano unang pumasok sa isip ng tatay? Inisip ba niya na, anak ko, ito na yung si Wael. Ay na, ubos na yung pera, babalik na. Ano ba yun, ganun ba yung inisip niya? Hindi. Excited yung tatay, babalik na yung anak niya. Alam niya yung tatay, yung anak niya nagkamali, pero hindi yung tinignan niya. Ang nakita niya, yung anak ko babalik. Yun yung nakita niya, kaya tuwang-tuwa yung tatay, niyakap niya anak niya, nalikan niya. Kasi bumalik na yung anak niya. Yung bili mo yung anak, ang para sa kanya, Dad, okay lang, maging slave ako. Hindi. Ginawa nung tatay, binalik yung status niya. Dahil na gano'n siya, bumalik siya sa tatay niya. Binalik yung status niya, binigyan siya ulit ng singsing, patunay na anak siya ng tatay niya. Inaayos yung pananamit niya, binigyan siya ng makakain, nagpahanda ng pagkain ng piyesta. Dahil nga dumating siya. Alam niyo, si Lord ganun din kapag bumabalik tayo sa Kanya. Lalo na yung mga tao na makakilala kay Lord, na hindi pa nakakilala Lord, tapos i-accept siya. Tuwang-tuwa ang Diyos. Kaya nga merong kanta, yung When God Ran. Pakinggan niyo po. Yung When God Ran na song. Napakaganda ng message. Talaga may iyak ka na doon pinapakita na si Lord kung gano'n siya ka-excited na kapag merong isang tao na babalik sa Kanya, naihihingi ng tawad, magbabalik loob. Ngayon sa atin, paano natin maipapakita yung unconditional love sa ating mga kaaway na makukuha natin dito? Sige, next slide. In this context, to express unconditional love to our enemies, we must choose to forgive them. Baka hindi pa sila humihingi ng sorry. Patawarin mo na. Patawarin na natin. Unconditional love nga eh. Walang kondisyon. Hindi mo kailangan marinig mo na nag-sorry siya. Hindi mo muna kailangan makita na naghirap siya bago mo sabihin, sige, papatawarin na kita mo kung pinagsisihan mo na. Hindi ganun. Regardless, pinagsisihan man niya o hindi, forgive them. Paano natin yung gagawin? Sige, next slide. Number 1, understanding and empathy. Try nating isipin, pag ako ba'y nasa sitwasyon ng kaaway ko, bakit kaya siya sumama yung loob niya sa akin? Baka meron akong nagawa na hindi ako aware. O kaya baka yung tao na yun, yung upbringing niya, iba sa upbringing ko. Iba siya kung paano siya pinalaki. Iba yung environment kung saan siya nakatira. Baka yun yung naging ko. So kaya merong something sa history niya na kaya niya nagawa yung ganung bagay. You're trying your best to understand that person. Bakit kanya nasaktan? Kasi para maging maluwag, para matanggap mo, na kailangan mo siyang patawarin. Kasi naalam mo, katulad mo, tao lang din siya nagkakamali.
Iunawain mo na bakit ba siya nagkamali? Bakit sa pagkakamali niya ako pa? Pag-iisipan mo mabuti. And then, yung time and space nga. Sinasabi dito na, alam natin, may times na kapag tayo ay nasaktan, kailangan natin ng oras para tayo ay mag-move on, para gumaling yung sugat na na-receive natin from that person. Kailangan natin minsan dumistansya para mas madaling mag-heal yung sugat na nadulot sa atin ng pagkakamali. And then at the same time, at last pala, communication. Ano ibig sabihin ng communication? Be the first to initiate yung forgiveness. Kahit hindi siya mingi ng sorry, communicate with that person. Mawa, i-chat mo siya. Kung kaya mo ng face-to-face conversation, why not? Kahit hindi pa siya humingi ng sorry, lapitan mo siya. Bro, sis, alam ko kinuha mo yung 1 million ko pero pinatawad na kita. 1 million, di ba? Okay na sa akin yun. Sulat mo na sa tubig. Diba? Pinatawad na kita. May 10 million na ako eh. Na-joke lang. Alam mo yun, kaya mo siyang patawarin regardless kung wala siyang ginawa. Patawarin mo siya, i-chat mo siya. Kung di mo siya kaya kausapin ng harapan, i-chat mo. Diba? Kaya through email, marami ng ways of communication ngayon eh. Diba? Pwedeng through text, through phone call. Any means na kaya mong gawin to communicate your forgiveness sa tao na yun. Gawin natin. So dito tinuturuan tayo ni Lord na sa transformative love, sa unconditional love, kailangan nating matutong magpatawad. Kahit hindi pa sila humingi ng sorry. Sa point number 1 natin, ulitin ko lang. To show yung love ni Lord sa buhay ng ibang tao, ang number 1 na dapat makaranas, makaunawa, makaintindi ng pagmamahal ng Diyos, ikaw, tayo. Ang hirap naman ay ipapakita mo sa kanilang pagmamahal ni Lord, pero ikaw pala sa sarili mo. Hindi mo pa na-experience ng buong buo. Diba? Hindi mo pa pala totally realized or appreciated yung pagmamahal ni Lord. Ikaw muna, i-deal mo muna yung kay Lord. And then after that, I believe you can extend yung love ni Lord sa ibang tao. Amen po. Papalakpakan natin si God sa oras na ito. May 40 minutes pa ako, di ba? 40 minutes. Sige po. Next natin, point number 2. Breaking the cycle. Sabi nga ng Luke 6:35, yung but love your enemies, una, love your enemies. Next naman, do good to them. Mamadali ka. Ngayon po, tawag dito, iba po sa atin, kapag meron tayong kaaway, minsan ang hinahanap natin sa kanila. Pinakita ni Herman eh. Sige man, pakita mo na. Sige man, pakita mo man. Next slide. Diba? Ito yung hinahanap natin minsan sa kaaway natin, hustisya. Diba? Naghanap tayo ng justice. Parang magiging maluwag sa kalooban ko, nakausapin na siya. Napatawarin na siya. Na-let go na yan kapag na-receive ko na yung hustisya. Merong iba pa nga, di ba? Parang hindi ko kayang mamatay ng walang hustisya. Hanggat wala pa yung hustisya, hindi pwede mamatay ako. Parang may mga ibang ganun pa, matindi pagkakamali, di ba? Siguro, may mga ganun talagang pagkakataon. Pero, sabi nga, sige, next slide. Nung sinishare ni Jesus Christ, dun sa Sermon of the Mount, yung about sa mga katuruan, about sa justice, kung paano daw ba tayo magsisik ng justice. Sabi ni Lord sa Matthew 5:38, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Diba? Sinabi ni Jesus Christ, sinashare niya, diba narinig nyo sa law of Moses, kapag naghahanap ka ng hustisya, diba, mata sa mata, ngipin sa ngipin. So anong ibig sabihin nito? Next slide. Hindi ibig sabihin ng literal na kapag dinukot yung mata mo, bibigay mo rin yung mata mo. Hindi mo na magagawa yun. So, yung any harm na nadulot sa'yo ng isang tao, merong kapalit yun. Merong, to compensate that, merong equivalent yun. So, during their time, wala pang pera. Merong gold, silver, bronze. Pero kung mababasa nyo sa Old Testament, halimbawa si Ray, hindi accidentally nakapatay siya ng aso ng kapitbahay. So ang kapalit nun, katumbas nun, 10 aso din. Parang 10 aso din. 10 aso, yung isa na namatay, 10 aso ang kapalit. O kaya kapag merong iba naman na nakapatay ng, halimbawa, merong nga ding case doon sa Bible na halimbawa, nabuntis yung isang girl. So ang gagawin, di ba merong kapalit na pwedeng, may katumbas na gold, may katumbas na lupain, may times na ganun pa eh. Kunyari 1 hectare nakapalit nung Okay, tapos meron pang 1 hectare, 1,000 sheep, 100 camels, mga ganun-ganun. May katumbas yung mga nagawa mong damage sa isang tao. So ganun yung point nila na an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ngayon, dahil may mga tao talaga na
dito, huganid ng kasamaan. Matindi yung ano. Dito matindi talagang walang konsensya gumawa ng mali. May mga tao na kahit nakitang-kita, obvious na, itatanggi pa rin yung pagkakamali. Hindi ako magbabayad dyan. Bakit? Hindi ko naman ginawa yan eh. Sabi lang nila yon. Nakita nyo ba? Diba? Hindi nyo naman nakita. Diba? Hindi ako papayag na magbayad. So may mga ganun kasi ng tao na talagang lulusot at lusot para hindi lang makapagbayad. Para ano mo yung gagawin niya yung paraan para lang makalusot. Kaya anong nangyayari? Ano mangyayari sa ganitong klaseng case? Kapag sa mata, ngipin sa ngipin. Dahil hindi ma-receive nung victim yung kanyang justice, mag-e-end up sa violence. Ayaw mo magbayad ng katumbas ha? Sige, patayan na lang. Parang ganun ang mangyayari. Mag-e-end up na sa violence. Kaya nga sabi ni Mahatma Gandhi, an eye for an eye only ends up making the whole world blind. Diba? Sino daw mapapahamak sa ganitong klaseng batas? Tayo ring lahat. Diba? Walang magandang maidudulot sa mundo ang ganitong klaseng batas. Kaya nga, si Jesus Christ, agree din siya. Kaya binigyan tayo ni Jesus Christ. Kung tutuusin, hindi naman mali yung law eh. Kaso nga, may mga tao talaga na, alam mo yun, lumahanap ng butas para lang makagawa ng pagkakamali. Para lang mailusot lang yung pagkakamali nila. So, sabi ni Lord, nagbigay si Lord ng wisdom. Ngayon, kung mahirap maghanap ng justice, paano natin nahanapin yung justice? Verse 39. Matthew 5, verse 39. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. Next, verse 40. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And verse 41. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Sige, next slide. Ano makikita natin dito? Diba sabi ni Lord, pag sinampal yung kanan mo, harap mo yung kaliwa. Kapag kinukuha yung t-shirt mo, ibigay mo rin pati jacket mo. Diba kapag binaglakad ka ng 1 kilometro, paglakarin mo, maglakad ka hanggang 2 kilometro. Anong gusto ipakita sa atin dito ni Lord? Paano natin nahanapin yung justice? Ano pinapakita sa atin ni Jesus Christ? Dapat magmukha tayong para makuha natin yung justice. Yung ba yung pinapakita ni Lord? Sabi ni Lord, di ba sabi ni Lord, wag magiganti. Hayaan mo na lang. Sige, hayaan mo na yung injustice. Mahal naman kita. Ganun ba yun? Ganun ba yung gusto ipakita ni Lord? Kasi kung ganun yung gusto ipakita dito ni Lord, parang hinayaan ni Lord yung injustice na manaig. Hindi, merong rahilan si Lord kung bakit niya binanggit yung mga bagay na to na related sa kultura nila. Na possible sa panahon natin ngayon, possible na hindi na siya akma sa kultura natin. Pero merong message behind. Sige, next slide. Sabi sa verse 39. Ayan, 39 muna. Sabi dito, di ba kapag, nung old times kasi, nung Asian times, kapag pagkasampalin ka sa kanan, di ba, halimbawa, yung kaharap ko, halimbawa Remil, lapit ka Remil. Hindi, lapit ka. Hindi kita sasampalin. Halimbawa si Remil nakaharap sa akin. Hindi, harap ka sa akin. Ito yung kanan niya. Ito yung kanan niyang pisngi. So pagsasampalin ko siya ng, syempre, halimbawa, usually ang ginagamit na pansampal ng old times is yung kanan din na kamay. So pagsasampalin ko siya, masasampal ko ba siya sa kanan ng ganito? Mahirap, di ba? Kaya pagsampal nun, pag ganun. Kunyari, sinampal kita. Ayan. So pag ganun, hindi open palm. Kapag daw ang isang tao sa Asian times, kapag sinampal ka ng hindi open palm, tinuturing ka ng mababang nilalang. Diba? Low life ka lang. So kumbaga mga slave ka lang, ganun, servant ka lang. So wala kang karapatang Kaya kapag meron kasi sampalin, mababang nilalang. Wag ganun yung gagawin nyo. Pero sabi ni Lord, para daw ma-defeat yung injustice, iharap mo yung kaliwa mo. Kasi para sampalin ganyan ng open palm. Kasi ang mga tao na nananampal gamit yung open palm, you're treating that person na sinampal mo na equal. So hindi ka papayag na mababang nilalang ka. Ipasampal mo rin. Siguro nasaktan ka pero na-receive mo yung justice. Kasi hindi ka na niya ituturing na mababang nilalang. Tao ka din. Diba? Parehas lang kayo. Okay, amen po ba? Pero sa panahon ba natin ngayon, akma ba yun? Siyempre hindi na. Merong right way kung paano natin isi-seek yung justice in a way na non-violent. Amen. Dito sinasabi ni Lord, mag-result tayo in a non-violent way. Ano pa? Verse 40. Diba dito kasi, sa kultura ng mga Israelita,
para sa kanila, kasalanan, nasa batas nila na bawal kuhanin yung cloak, yung kumot o kaya ng jacket nung kapwa mo. Kasi wala silang magagamit sa pagtaglamig. So yung mga masamang tao nila, kapag meron silang, yung mga tuso, pag meron silang gustong dito maliitin, meron silang gustong pahirapan, hindi nila kukunin yung jacket pero kukunin nila yung t-shirt. Yung kaya bestida, kung ano man yung suot nila, yun yung kukunin nila. Sige, sa'yo na yung cloak mo, kunin nila yung t-shirt, pambayad mo sa akin. Sa kanila kasi during that time, malaking bagay yun. Ngayon, ang sabi ni Lord, kapag kinuha yung tunic mo, ibigay mo rin kahit yung cloak. Kasi ano mangyayari? Sabi nga dito, Jesus wants to expose injustice through costly generosity. Baka gusto niya lang kunin yung t-shirt mo, bigay mo rin pati jacket. Bakit? Kasi para ma-expose na magugulat yung ibang tao, bakit kinuha yung jacket mo? Bakit mo binigay? Anong ginagawa sa'yo ng tao? Na-expose yung injustice ng tao na yun. May times daw sa mamagitan ng ng ganito, kapag inaabuso ka ng parang sinasamantala ka, sige, hayaan mo, bigay mo sa kanya. Pero makikita ng ibang tao na meron pala siyang ginagawang mali. So during their time, ganun yung way para ma-expose yung injustice sa ganun pagkakataon. Marahil sa panahon natin ngayon, meron ding paraan na non-violent way to expose yung ganong klaseng injustice. And then last, verse 41, diba, binanggit doon na 1 mile. Pag naglakad ka ng 1 mile, sabi ni Lord, gawin mong 2 miles. Kasi during their time, nung nasasakop pa sila ng Roman Empire, diba, kasi nung panahon ni Jesus Christ, mga Romano yung sumakop sa kanila. So yung mga Roman soldiers, normal sa kanila na tatawagan yung isang tao, pag bibitbitin ng mga gamit nila, ng mga sandata nila, ng armor nila, pag bibitbitin nila, pero sa customary nila hanggang 1 mile lang. Bakit? Kasi kapag yung isang tao nagbitbit para sa kanila hanggang 1 mile lang, tinuturing nila yun na parang hayop, na parang utusan. Ganun yun para sa kanila. Pero kapag ang isang tao nagbitbit ang gamit ng isang tao ng more than 1 mile, you consider that person as your friend. Ganun yung kanilang kultura. Kaya nga sabi ni Lord, di ba sabi niya, kung pinagdala ka hanggang 1 mile, bitbitin mo hanggang 2 miles. Kasi pinapakita mo, number 1, pinapakita mo sa tao na yun na hindi ka hayop. Second, pinapakita mo sa tao na yun, tinuturing mo siyang kaibigan. Biro mo, kaaway ka niya, pero ituturing mo siyang kaibigan. Ngayon, magugulat ngayon yung mga Roman soldiers, bakit mo bibitbitin hanggang more than 1? Ay, pinahirapan niya kita eh. Bakit mo ko ituturing na kaibigan? Parang you're trying to reach out to that person by doing good works. Amen po ba kaya? Next slide. Dito makikita natin, doing good to enemies disrupts the cycle of hatred and retaliation, promoting peace and reconciliation. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa mga ka-aware natin. Marahil, hindi naman, may mga pagkakataon, hindi sinasabi ni Lord na na immediate yung result, yung bunga. Pero for sure, time will come. By doing good to your enemies, magkakaroon ng bunga yun, ng maganda. Remember, what you sow, you reap. Nagtanim ka ng mabuti sa kanila, marahil hindi agad-agad aani ng magandang resulta, pero time will come. Yung good deeds na ginagawa mo sa kaway mo, for sure, it will come into fruition na magkakaroon ng unity, magkakaroon ng reconciliation and peace. Amen po ba? So ganun yung magiging resulta. Kaya that's why the Lord is encouraging us sa mga kaaway natin, do good to them. Okay, palakpakan natin si Lord. Sa atin po pang huli. Sa point number 3 natin, active kindness. Yan, Luke 6:35 ulit, yung but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Sabi ni Lord, sabi dito, sige, next slide. Jesus emphasizes not just an attitude of love, but actionable kindness. Hindi lang sinasabi dito ni Lord na puro pagmamahal lang. Pakitaan natin ang kabutihan ng action ng kabutihan. So paano natin mapapakita yon? Ngayon meron po akong papakita ng video. Maikli lang to. Panoorin po natin.
Yan, amen. So, paano doon natin mapapakita ang action, active kindness? Bilan mo ng Coke mismo. Di ba? So, kapag meron kang kaaway, pati na kayo. Oh, Brad, Coke. Yan. Paano kayo pag Royal, no? Kaya Pepsi? Ano kayang ibig sabihin? Pero anyway, sige. Para man-next mo kapat dito. Baba mo dito. Yung mouse. Hindi, baba mo dyan. Ayan, pindutin mo na lang yung kasunod na ayan. Okay. Sabi dito, we must do good to them that will never repay us. If we cannot reach out their hearts with our love, we must reach their necessities with our bounty. Sabi ni Matthew Henry. So dito, may mga pagkakataon na minsan hindi effective yung love. Parang hindi tumatalab yung ine-extend natin na love sa mga kaaway natin. So sinasabi dito, kapag dumating sa pagkakataon na nangangailangan yung iyong kaaway, yun yung opportunity mo to reconcile with them. Kung ano yung pangangailangan niya, ibigay mo. Kung ano yung need niya, ibigay mo. Halimbawa, yung kaaway mo, halimbawa yung kaaway mo, siya yung nagnakaw sa'yo ng 1 million, baon na siya sa utang. Pahiramin mo, bigyan mo 100. Diba, 100 na. Bigyan mo ng pera. Example lang, bigyan mo ng pambayad niya ng utang niya. Para pakita mo sa kanya na, bro, sis, kahit ninakawan mo ako, tutulungan pa rin kita. Makulong ka sana. Joke lang. Sabi, may bigay mo sa kanya 1,000 para pantulong. Parang ganun. Para mabayaran niyo kung ano man yung utang niya. Kasi nga dito, pinapakita natin, may mga pagkakataon minsan na, di ba nga sabi nila, action speaks louder than voice. Through your action, makikita nila na sincere ka. Sincere ka sa kanila na hindi mo lang gusto na mawalan na yung conflict nyo, pero to the point of building up relationship with that person or even with your enemies. Kaya nga po, sa ating pagtatapos, sa ating conclusion, dito, sabi po sa Romans 5:7, mahirap mangyaring ialay ni man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Anong sinasabi dito? Mahirap daw, sinasabi dito ni Pablo, mahirap sa isang tao na mag-alay ng buhay niya. Kahit na sabi mong mabait pa yung pag-aalayan ng buhay niya. Kasi sabi mong deserve niya yon, mahirap mamatay para sa isang tao. Kasi sabi mong mahal mo sa buhay, minsan, dahil buhay ang pinag-uusapan, di basta-basta mahirap i-give up yung life. Yun yung sinasabi dito. Then verse 8, sabi dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Dito, so verse 7, binabanggit, ine-emphasize ni Pablo, mahirap mamatay para sa mga taong hindi mabubuti. Pero ibahin niyo si Lord. Makasalanan ka pa, namatay na siya para sa'yo. Hindi hinintay ni Lord na maging mabait ka bago siya mag-respond, bago siya mamatay para sa'yo. Hindi niya na hinintay. Diba, hindi na nagantay na assurance si Lord. Magbabago ba ito kapag bago ka mamatay? Make sure magbabago ka. Hindi ganun. Magbago ka man o hindi, sabi ni Lord, ginive up niya kanyang buhay. Sabi nga sa verse 10. Verse 10 ba tama? Verse 10. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Diba sinabi dito na si Lord dati kinoconsider tayo na kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan natin, pero still, namatay pa rin siya. Namatay pa rin ng Diyos namatay pa rin si Jesus Christ para sa atin. And verse 11, last, at hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So hindi lang tinapos ni Lord na hindi lang tayo basta hindi lang tinuldokan ni Lord yung na tayo'y kaaway niya. Tinuldokan ni Lord, in-end ni Lord yung magiging kaaway niya sa atin. At the same time, ginawa niya tayo, tinrato niya tayo bilang mga kaibigan. Pero mo si Lord, binayaran niya yung kabayaran ng kasalanan natin. Pero hindi niya sinabi na, kailangan babayaran ko sa inyo, kailangan maging slave ko kayo. Hindi. Ano sabi ni Lord? Tinrato niya tayo na kanyang diba, tinuturing niya tayong kaibigan niya. Diba, kaibigan tayo ng Diyos. Biro mo, ganun ang pagtingin sa atin ni Lord. Na kahit na ilang beses ka nang gawa ng pauli-uli na pagkakamali sa Kanya, si Lord, kahit na pwede ka niya itrato bilang kaaway, but no. God choose to die for you. Kasi para sa Kanya, kaibigan ka niya. Kaya nga, anong kailangan natin gawin?
Sa last slide natin, God loves us even when, because of sin, we are considered His enemies. As His children, bilang mga disciple ni Lord, we are called to love our enemies and seek to make friends with them. Ito yung calling sa atin ni Lord. If you consider yourself as a children of God, as His disciple, diba? Kailangan nating sundin yung footsteps ni Lord. Tandaan nyo yung pagmamahal ni Lord hindi lang para sa'yo. Hindi lang yan para sa mga tao na ka-close mo, hindi lang yan para sa mga tao na kaibigan mo, na kapamilya mo, na mahal mo sa buhay. Kahit hindi mo mahal sa buhay, kailangan mong mahalin. Kasi ganun yung pagmamahal ni Lord, walang pinipili, walang kondisyon. Diba? Yung pagmamahal ni Lord nagbibigay, nagbabago sa buhay ng ibang tao. So tayo pong lahat ay tumayo. Tawagin po natin si Pastor Benji.